Opinion. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Naka-monitor ba si Engineer Tony Nanggel?
Baka mga umbrella girls yan. Ay, engineer. Ano ba to? Hindi, mga kondo to, mga taga Club Ultima. Club Ultima. Membership Affairs Department sa Makati office. Ito daw yung mga babatiin niya. Sina Alice Cabadu, Mika Pineda. Engineer, puro chicks to Paulina Cardova, Jasmine Fileo, Sherlan Inado, at Bel Pasqua. Ayan. At napakagaganda daw nitong mga batang to. Talaga, ha? Sabi niya, ayos, engineer, nakikinig ba sa amin talaga to? O baka sa iyo lang siya nakilalaki. Good morning po, Engineer Tony Nanggel at sa mga taga Cabanatuan, Nueva Ecija. Ay, muli ang pagbati ng happy birthday kay General Jonard Carlos, si Chief. Siya po'y nangungumbida. Mamaya na po ito gaganapin, alas 5 ng hapon. Saan diyang venue? Ito po'y gaganapin sa Stardust. At may listahan na po siya ng mga aawitin ng mga bawat isang guest na darating. Sa Chicago na lang tayo. Hindi, sarado na yun eh. ang naka-schedule ang na-assign sa akin ay yung nakalimutan ko yung title. Yung kanta ni Kenny Rogers eh. Through the Years. Yung isa pa. Island in the Stream. Ano kanya ba yun? Hindi, double yun eh. May ka-duet. Meron pa isa. Ano nga yun, Bok? Nasayin mo sa akin. Ito yung mga pagpipilian. Salamat! Ayan, sa Dadon. Yung Your Love ng Alamin. Crazy Little Thing Called Love ng Queen. With or Without You. Ayan. With or Without You. Ayun, ito pala. And she believes in me. Yun, kay Kenny Rogers. At saka may Through the Years nga rin pala. Through the Years. Maganda kasi yung Through the Years eh. Ayan sa mga... You never let me... Diyan ako natalo sa... sa tawag ng tanghalan. Hindi yung contest dun sa yung huhulaan yung lyrics. Sila... Chang Ami. Sumali-sali ko. Maganda sana eh. Alam ko yung kanta na yan. Tapos kadali-dali. Pagka pala nandun ka, hindi mo maalala yung lyrics. Mawawala yung lyrics. Pero lagi ko kinakanta yan. Ayan, mga Bok sa class 88 ha. Si Eli Saludar, malapit na. Si Eli Saludar, magbe-birthday din. Senior citizen. Tingnan mo nga naman si Eli pala magsi-senior citizen ha. Tapos ang paborito niya kanta, a one in a million change of a lifetime. Kayo po, mga text partners, kayo ba, yung mga kasing edad namin, ano ba mga paborito nyong awitin? Awitin sa sing-along. Sing-along. Oo nga pala, Kaselo Lagmay. Yung ibinibida ni Kome kagabi na meron daw ngayong nabibili na pang sing-along na hindi na yung mga kasi mamamahalin pa eh. May mga kasama pang mga lyrics na ng mga libro. Ito pala AI lang AI, pipindutin mo lang yung AI. Mawawala na yung vocals, pwedeng ikaw na ang pumalit na kumakanta. Matindi. Tingnan mo na. Dapat pala, pati yung sayaw. Ay, eto, nagpadala sa atin si Attorney Ronnie Heron. Tsaka si... Attorney Ronnie Heron. Ala ba tayong bagong pag-ibig dyan? Ayan. Meron palang, may detalye na pala dun sa Lamay. Kay Dante ang the wake begins today, Wednesday, May 6, 10 a.m. onwards at Manila Memorial Park, Sukat. Diyan sa Parañaque. The funeral mass will be held at 3 p.m. on Friday, May 8 at the Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph Bamboo Organ Church sa Las Piñas. Ayan, ayun yun yung mga yung mga gustong makiramay So today na pala ang start na ng lamay diyan sa Manila Memorial Park. Mga nakikinig sa atin si Ronald Andres, si Teresita Atienza. Ayan, yung mga nakikinig sa atin sa Winnipeg, Canada, Eranio Taruk. Paano kayo ni Kapopoy? At magandang umaga rin kay Live Song. Ang paborito daw niya ay Hanggang by Wency and What a Wonderful World.
Happy birthday kay Sacarius Canco Jimenez. Apo ni ka Soji Jimenez, nagbe-birthday ngayon. Kay Jerry Labasan, Ay, Kabet. ganyan, at Kabet. Morning po. Si Ronaldo Andres daw, ang kanyang paborito ay To All the Girls I've Loved Before. Yun. Ikaw Julio Iglesias ka Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Happy birthday din pala kay TESDA Provincial Director Moisen Seni Manalaw. Happy birthday po. Sabi ni Kuyang Jomar Canlas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 6 ng Mayo 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Inflation rate ng Pilipinas sumirit sa 3-year high, 7.2% nitong Abril. Mas simpleng SONA ikinakasaan ng Senado at Kamara. Pangulong Bongbong Marcos inaming 3 taon na silang hindi nag-uusap ng kapatid na si Senator Amy. LTO nangunguna bilang most complained agency. Pati SSS, di ba dalawa sila? Oo. Isa sa 2 suspect sa pag-ambush kay Perry Mariano, tukoy na ng PNP. At CEO ng online media network na si Franco Babanta inaresto ng NBI sa pangingikil ng 350 million pesos kay dating Speaker Martin Romualdez. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Si John daw, ang paborito daw niya ay ang awiting nakakalito. Ano yun? Don't forget to remember me. Oo nga, ba't ba ganun yung kanta na yun? Ano? Don't forget to remember me. Huwag mo akong kalimutang alalahanin. Oo nga, ano. Ito kayang si Chairman Vigor. Ano kayang palagay ko, tumitirada rin ito. Talaga. Lalo na pag nalingon siya kay Attorney Greg po. Greg, kunin mo nga yung karaoke natin dyan. At may pakakantahin lang tayo dito, mga ride-hailing companies. Ayan, tutubigin natin. Ang Chairman ng LTFRB, Chairman Vigor Mendoza. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Morning, Katunyig, Jerry. Alam niyo ba ang punta namin para sa mga online companies? Ano? Through the years. Through the years. Gusto niyo marinig? Sige. Sample lang ko lang. Sige lang. Through the years, napabayaan ka, babalikan kita, para maayos ka na gusto through the years. Ayun! Saktong-sakto nga pala, no? Through the years. Teka, ano naman ang kanta mo sa Stradcom? Through the years din yun. Through the years din. Na-demanda, na-complain sa ombudsman dahil dun sa Stradcom. Anyway, sa muna tayo, sa ride-hailing companies muna tayo. Opo. Ano pong anong sabi nila sa kanta nyo? Yun po ang pinakapunot dulo yan. Tutusin nyo, parang napabayaan eh. Hindi na monitor na husto, hindi na enforce mabuti. May mga kalokohan sa tabi, no? So now we want to put order into everything. Ngayon,
nakita natin, dumobo na ng gusto yung listahan natin, no? So, binigyan natin ng show cause order lahat. Let's start from basic. Palaman natin kung ano sitwasyon natin ngayon. We will penalize those we have to penalize. Accountability, sabi din Secretary Banoy. Pero at the end of the day, kailangan ayusin natin to, no? Paano yung mga riders natin, yung mga drivers natin sa TNVS na yan ang hanap buhay nila, no? Kailangan maayos natin sila without creating an oversupply naman. Baka naman sumobra-sobra, sila magkagulo sa kita, no? So all this we will put together, no? So May 14 and 15, the hearing po tayo dyan. And then siguro give us 2-3 weeks. Magsabit na kami ng rekomendasyon sa DOTR on the next steps moving forward. Nung nakaraang kausap po namin si Secretary Banoy, Attorney Vigor, Chairman, hindi lang simple negligence ang nakikita niya. Mukhang may parang sabwatan o parang may conspiracy at parang sinadyang gawin ito para magkapera. Sa laki ng pera pala diyan sa anong tawag doon? Onboarding fee. Para magkaroon ng malista ng gano'n na 25,000 ang minimum at hanggang 90,000 daw. 90,000. Kasama yan sa ating investigasyon. Marami na tayong leads dyan, no? Marami nang lumantad para ilatag itong mga anomalyang yan. Kasama yan sa ating rekomendasyon sa mga cases to be filed laban sa hindi lang sa mga TNCs or ibang tao, pati na rin sa taong gobyerno, LTFRB, kung meron man nagkasala, ikakasuhan natin lahat yan. Tinitinanong kasi, iniisip po namin kasi baka naman sa TNCs din nag-uugat yung baka sila mismo namemera doon sa mga gustong pumasok sa kanilang sistema, o kaya ang pinakamasama yun ngang may kasabwat na taga LTFRB na siya ang nagdidikta kung magkanong pera ang dapat na ibayag at kung dun sa taga LTFRB napupunta yung pera. Opo, kasi ang sistema po dati, kung ikaw may-ari ng sasakyan at gusto mong mag-drive ng TNVS o Grab, InDrive o ano man, no? Pupunta ka muna sa TNC. Tama, apo. Ang TNC naman, i-onboard ka niyan. I-register ka. Tapos ang TNC mag-forward sa LTFRB ng kanilang aplikasyon for franchise, no? Tapos meron silang alokasyon, 100 application per day, no? Bawat TNC yan. So naabuso yan, no? Tapos ginawang, as you said, merong yung kwento na ginawang cash register yan, no? Pag gusto mo ma-onboard, kaagad-agad, kailangan bayad ka. So pagpasok sa LTFRB, kung medyo nagtagal yung proseso ng dokumento mo, meron ka ng binabayarang bangko. So napipilitan ka na kumapit sa patalim, no? So bayad ka para lang makatakbo ka agad, no? So hindi pwedeng hindi alam ng TNC kasi paano ma-onboard yan? Correct. It's not without their permission. So ang tanong ngayon, paano yung hatian ng pera? Kung meron man, no, alam natin meron, yan ang titingnan natin ngayon. Ngayon, marami na tayong deals yan. It's a matter of i-dokumento natin to, no, para sa ganun, pag nagkaahin tayo ng kaso, siguradong may mga accountable dito. May napipinpoint na kayong mga accountable, Chairman? Oh, as early as last year, no, meron na tayong lipat na mga tao na pagpasok ko pala noong Oktubre, natibrihan na ako na ito ang mga pagpapatagal ng papeles para sa ganun, nagkakaroon ng bigayan. Padulas, Pero hindi ho lipat lang ang dyan, hindi ho ba, Chairman? Dapat talaga. Dapat ma-demanda yun. In the meantime, merong pending administrative action. In the meantime, habang hinihiringan, lipat muna siya. Kundi baka mas lalo na lang guluhin, no? Pwede bang ilipat nyo sa Basilan? Ganon? May Basilan office ba kayo? Kung meron lang katunying, wala Pero nag-iisip na ako magtayo sa Sulu. Sa totoo lang, yung ganitong mga klase ng problema, kawawa yung mismong driver, kumbatsero. Yung mga sumasampad yan sa mga ride-hailing companies na ito. Sumampa nga, napilitan magbayad dahil huhulugan na niya yung biniling sasakyan. So ang moving forward,
Ano po ang ano bang penalty naman dito sa mga ride-hailing companies? Na pwede ba silang patigilin? Paano naman yung mga mananakay na nagiging dependent na po sa kanila? Nangyari na to, Katunying, no? If you remember, way back 2018, nakasuhan ng Uber. Uber ang nauna dito, no? Mm-hmm. Ang ginawa ng LTFRB noon, suspend si Uber. Mm-hmm. Tapos after suspend, ang sabi ng Uber, sa mag-suspension, baka magbayad na lang ako ng fine. Mm-hmm. So, finine ng LTFRB ng 190 million pesos. Mm-hmm. Ang laki. Nagbayad si Uber. Bayad si Uber. So, it can be suspension, revocation, or a fine. So in other words, ito pong Grab, kaya nyo bang ganunin ang Grab? Kaya nyo bang suspindihin? Kaya nyo bang multahan ang Grab at InDrive? Alam mo, sarami lang ng players, no? Yan ang kaganda. Hindi kayo nung dati, pag nawala si Uber, medyo magkakaroon ng problema sa serbisyo. Dito, di na mangyayari yan. Dahil sarami ng merong Uber, merong Grab, merong InDrive, may Lalamove, may Angkas, may Joyride. Arami na. So, yung kung may mawawala, meron namang mako-cover doon. So, as far as public service is concerned, hindi ho mahahamper yung ating serbisyo sa publiko. Tsaka kung ganun karami ang di ba nung nakaraan ang nabibilang initial na bilang ay 230,000. Grabe. Ang ghost riders, Chairman, sa initial pa lang yun. Tapos kung minimum na lang na 25,000 ang binayaran nila para ma-onboard sila, billion na yun. Nasa almost 6 billion na yun. Ang laking pera. Ang laking pera nito. So hindi pwedeng TNCs lang Meron talagang may papel, may kamay dyan na nakasawsaw na taga LTFRB o kung anumang ahensya pa ng gobyerno. Yun nga ang yun ang utos sa ating Secretary Banoy, no? Leave no stone unturned at saka wala tayong sasantuhin dyan. Kung sino man ang maging accountable, pasensya na lang. Kasi nga, ang raming napurwisyo. Opo. Ang raming problema. Tandaan nyo, when I came in, Katunying no October, tandaan nyo, 37,000 ang backlog ko. 17,000 doon. Out of the 37,000, tupol lang sa TNBS. Intindi mo na yan. Pinabilis natin ng sistema kasi yung tagal ng sistema, nag-breed ng corruption talaga. So, ginawa nating online para mas transparent, tapos wala ng face-to-face. Tapos, mabilisan lang ang pag-issue ng permit para sa ganon, di mo na kailangan magbigay. Wala ka ng middleman na kailangan intindihin. Opo. Ano po ang timetable nyo rito sa kung sila yung mumultahan o sususpindihin? 14 and 15, Katunying yung ating hearing. Pero tayo mga pinapasabit sa kanila. Pero as early as now, nag-iimbestiga na tayo. So ang aking estimate by the middle of June, meron na kaming rekomendasyon sa DOTR. Meantime po, anong kailangan gawin ng mga drivers na napilitang magbayad para lang ma-onboard sila? Well, separately, meeting ko rin yung mga drivers groups, no, para mapag-usapan na ano ang next steps rin para sa kanila, no. Hindi naman pwede lahat sila sa isang lugar lang, kundi magkakapatayan sila sa merkado. So we'll have to study that also kung paano natin matutulungan sila. Sabi ka ni Secretary Banoy, no, di naman talaga nila kasalanan yan, kumapit talaga sa patalim. So how can we maintain their livelihood na hindi naman masira yung oversupply, no, ng mga sasakyan. Tingnan nyo, nag-oversupply sa dami ng ghost rider, pero kapag magbubook ka, minsan ang hirap-hirap. Totoo. Wala kang maibook. Kasi ang basic stock system ng online hailing, mga 60% lang ng mga authorized ang tumatakbo at any given time. Tandaan nyo, parang part-time lang to, dagdag kita to sa mga ibang may trabaho. No? Tama. So 60% lang, hindi to, ang sasakyan kasi ang may-ari, ibang tao. So 60% ang tumatakbo at any given time. Ngayon, dahil sa kagipitan ng presyo ng crudo, it even goes below than that. Kaya mas mahirap kumuha ng sasakyan ngayon. Doon ho sa mga driver na, yun nga, babalikan ko yun, yung napilitang maglagay
baka meron silang pwedeng inguso, Chairman. Ano bang reward? Ano ba reward? Yan ang yung aming pagtutulong sa kanila, no? Sabi namin, tulungan nyo rin kami. Hindi natin malilinis tong sistema to kung lahat tayo maang-maangan lang. Kayo ang naging biktima rito, naglabas kayong pera. So we'd like to know kanino nyo binigay, saan napunta yan. Sa mga kanino nyo ibinigay? Kung TNC yan, sa TNC, kung sa LTFRB, o DOTR, kung saan man, malaman namin. So marami na po ang tumayo at nagsasalita. Baka po kasi yung iba baka kasi yung iba matakot, Chairman, na hindi na sila kunin nung TNC o kaya iban na sila sa ano bang may reward ba kayo, may protection ba kayo may bibigay? Halimbawa, pwede niyo bang gawing assistant chairman ng LTFRB? Ang mga magsusuplong na yan. Magandang ideya yan. Magandang ideya yan. Dapat sigurado naman natin sa kanila na una we will not reveal you, no? Kung ayaw nyo, hindi namin ilalantad ang pangalan nyo. No? Yung mga mas patapang, yun ang magsasalita. But someone has to speak. Otherwise, meron kasi may mga consolidator, tawag na consolidator na nagsasalita. Sabi ko, kailangan di mo pwedeng ibulog nyo sa akin to. Kasi kailangan transparent tayo. Diba? Kasi at end of the day, ang utos sa akin, accountability. Kung di mo kami tutulungan, kasama ka sa problema. Tama po yun. Ito, kaya nga kinukwenta pa lang namin dun sa minimum pa lang na 25,000, dadaigin na nito yung mga mali-maletang perang nakikita natin sa issue ng corruption eh. Sa laki ng perang involved dito. Baka mabawi natin kasi. Oo nga eh. Sana mabawi. Opo, kawawa. At maisole dun sa mga nagbigay. In fairness din naman sa TNC on the other side of the coin, nung nagsimula itong TNC na to, mga 36,000 yan way back 2018. Nung itong 2025, nung nagbilang kami, nung 36 na yan, halos half or around 20,000 nawala na dyan. Hindi na tumatakbo. Hindi na nag-review ng prangkisa as far as we know. So, yan nga hahanapin namin ngayon sa listahan ng mga TNC. Sabi niyo, itong mga 20 mil na to, wala na dyan. Hindi na nag-renew ng prangkisa at assumably, hindi niya tumatakbo. Kung natira lang 16,000, no? So, pero nung pinareport sila ng lahat ng mga driver nila, re-report nila daw lahat ng driver, pati yung umalis na sa kanila. So, lahat to, kukwentahan natin to, hiningi namin yung driver at saka yung sasakyan kung saan nagda-drive to. Para malaman natin kung yung sasakyan kasama sa mga authorized units ng LTFRB. Opo. Sir, just to emphasize, just for emphasis. Yes, boss. Magkano ba dapat ang onboarding fee kung meron man? Yan ang naririnig ko katunying Yung unang yung nagsasalita sa akin, yan 25,000. Umaabot pa nga up to 50,000. No. Yung legal. Yung kasi para sa atin para wala. Dapat yan. Jesus, Mario, sir. So wala pala talagang onboarding fee. In fairness, no, may ibang TNC, so base sa testimonyang sinabi sa akin, walang onboarding fee talaga. Ang naging problema, one of the problems I saw, itong particular TNC na hindi nagcha-charge ng onboarding fee, ang ginawa, may alokasyon lang siya ng 100 units per day. So yung iba na gustong kumuha ng tangkisa, napipilitan pumunta sa ibang TNC. Unfortunately, yung iba meron silang onboarding fee. Doon pa lang pala pag kinapatunayan ninyo na may onboarding fee itong mga kumpanya na to, kung anong particular na kumpanya, doon pa lang yari na sila. At ibalik, Chairman, ipasoli yung pera at saka sila po ay kasuhan kung dapat kasuhan, sir. Ay definitely papasoli natin yan. Not to mention the criminal liabilities, no, para sa bagay na yan. Yes, sir. Kasi baka I'm sure pinapangakuan nila na ma-onboard ka. Ito pa yung style ng iba I-onboard sila 3 months. After 3 months, tatanggalin nila.
Tapos kung gusto mo ma-reconnect, bayad ka na Bayad naman. na sus, Mario Joseph. Ano? Grabe, talagang kawawa itong mga... Bibiktima talaga. Bibiktima itong mga driver natin. Sige, Chairman. Mag-update ho kami ulit sa inyo. Hingi kami ng update dyan. Opo, I will update you. After the hearing siguro, i-update ko kayo. I-update nyo rin kami sa Stradcom, ha? Pagka may Hanapan natin na kanta yan. Salamat po. Thank you, Chairman. Chairman Vigor Mendoza, a.k.a. Kenny Rogers. Thank you po. Pangunahing Si Kenny Rogers, balbasarado sa kakapal ng buhok 7:26 ang ating oras. This time check is brought to